Hello po sa inyong lahat mga ka-crypto. Ako po si Pinoy Crypto Trader at sa video na ito ay pag-uusapan po natin ang isa sa pinaka-importanteng kaganapan ngayong taon dito sa mundo ng blockchain at saka cryptocurrencies. Ang Consensus 2025 na ginanap po sa Toronto, Canada nitong May 14 at saka yan hanggang May 16 po ito. Yan ang Consensus 2025 na ito, May 14 hanggang May 16. Kaya ngayon is recap po tayo sa Consensus na 2025 ngayong May 14. Yan, isa po sa mga between ng event na ito ay walang iba kundi si Dr. Nicolas Kokkalis. Siya po ang founder at saka CTO ng Pi Network. Kaya kung ikaw po ay isa sa milyong-milyong Pinoy na nagmimina ng Pi sa cellphone mo araw-araw, siguradong gusto mong malaman kung ano ang mga bagong development tungkol po kay Pi. Kaya sa video na ito ay aalamin natin kung ano ang mga sinabi ni Dr. Kokkalis, ano ang papel ng Pi Network sa event na ito, at ano ang ibig sabihin ng mga pagbabagong ito para sa atin bilang mga Pinoy crypto pioneers. Yan, or Pi pioneers. Yan, bago tayo magpatuloy ay pakibasa na lamang po muna ang disclaimer dito sa ibaba ng ating screen. Yan, simulan po natin sa keynote speech nitong si Dr. Nicolas Kokkalis. Ayan. Si Dr. Kokkalis ay isa po sa pinaka inabangan na speaker sa event. Ang tema ng kanyang keynote speech ay AI plus blockchain infrastructure to unleash mainstream adoption. Ang ibig sabihin nito sa mas simpleng paraan ay pinapakita niya kung paano pagsasamahin ang artificial intelligence at ang blockchain para mas madaling maabot ng ordinaryong tao ang teknolohiyang ito. Hindi lang para sa mayayaman, hindi lang para sa tech experts, kundi para po sa lahat. Kahit nasa rural na lugar o liblib na lugar ka. Ipinaliwanag ni Dr. Kokkalis kung paano pwedeng gamitin ang AI para mas mapadali ang mga proseso sa Pi blockchain, gaya po ng decentralized finance or DeFi, digital identity at iba pang mga real-world applications. Isa rin sa highlight ng kanyang speech ay ang panawagan sa mga AI companies na magtayo ng kanilang mga product sa loob mismo ng Pi Network. Parang iniimbitahan po niya ang mga tech company na sumali sa ecosystem ni Pi para mas lumawak pa ito. Sabi pa niya, kailangan daw ng flexible at saka inclusive na regulatory framework para kahit si Juan de la Cruz sa probinsya or ang developer sa Berlin ay pareho lang ng oportunidad sa paggamit ng Pi Network. Yan. Paano naman nakilahok ang Pi Network sa Consensus 2025? Yan. Hindi lang basta speaker itong si Dr. Kokkalis. Si Pi Network mismo ay isa po sa mga block sponsors ng Consensus 2025. Ibig sabihin ay isa po sila sa mga pangunahing partner ng event. Nag-organisa ang Pi Core team ng iba't ibang workshops, panel discussions at saka presentations. Ang mga ito ay tumutok sa mga mahalagang topic tulad po ng Web3, DeFi at saka real-world applications gaya ng e-commerce, social media platforms at saka gaming. Isa po sa mga pinaka-importanting pangyayari nitong May 14 kung saan ay nag-announce ang Pi Core team ng isang major ecosystem update. At isa po dito ay ang pag-disable ng central node, isang hakbang na naglalapit kay Pi sa tinatawag na full decentralization. Kapag decentralized na po kasi si Pi, wala nang iisang grupo o tao na may kontrol dito. Mas magiging bukas ang sistema at mas ligtas pong gamitin ng mga tao sa buong mundo. Bukod pa dyan, ay nabanggit rin ang posibilidad ng open source ng Pi code. Ibig sabihin ay pwede pong makita at ma-review ng publiko ang mismong code ng Pi Network. Isang malaking hakbang para sa transparency. Ayan, ang sunod naman dito ay ang regulatory at saka real-world issues. Ayan, na pinag-usapan. Kasama rin si Dr. Nicolas Kokkalis sa isang panel discussion na pinangunahan po ng mga sikat na personalidad gaya ni Eric Trump at saka Robert Hines ng White House Digital Asset Advisory Council. Sa panel na ito ay tinutukan ang mga hamon pagdating sa regulation
ng digital assets at kung paano ito makakaapekto sa global crypto market. Binalikan ni Dr. Kukalis ang pangarap ng Pi Network at ito po ay ang magtayo ng Web3 ecosystem na abot kaya at accessible lalo na sa mga developing countries gaya po ng Indonesia, Nigeria, India at syempre ang Pilipinas. Para sa atin, ito ay malaking bagay. Ipinapakita niya na kayang magmina ng crypto gamit lang ang mobile phone at hindi kailangan ng mamahaling computer o mataas na kuryente. Sa panahon ngayon na sobrang taas ng presyo ng kuryente dito sa Pinas, ang Pi Network ay nagiging mas praktikal gamitin. Ngayon ay ano naman po ang impact nito sa Pi Network community? Marami ang natuwa sa mga balita, lalo na't naging malinaw na seryoso talaga ang Pi Network sa pagpapalawak or expansion ng kanyang ecosystem. Naramdaman ng mga Pi miners na hindi lang ito basta app, kundi isang gumagalaw at lumalaking community. Pero sa kabila ng lahat ng hype, hindi pa rin natutupad ang pinakahihintay ng lahat at ito po ang official listing ng Pi sa mga major exchanges. Hanggang ngayon, wala pa ring opisyal na halaga ang Pi sa mga exchanges na tulad ni Binance or Coinbase. Kaya marami pa rin sa community ang nag-aabang kung kailan talaga ito magiging pwedeng ipalit. Ayan. Ngayon ay pag-usapan naman po natin ang posibleng epekto nito para sa atin bilang mga Pinoy crypto users ni Pi Network. Para sa atin ay meron pong dalawang mukha ang balitang ito. Una ay positibo ito dahil pinapatunay lang na buhay itong si Pi Network. Hindi po ito scam. Hindi po ito abandoned project. May malinaw na direksyon at may mga totoong event na sinasalihan tulad po ng Consensus 2025. Pangalawa, kailangan din nating maging maingat at saka matyaga. Hanggang hindi pa listed si Pi sa major exchanges, wala pa rin po tayong aktual na kita. Kaya kung nagmimina po tayo ngayon, isipin po natin ito bilang long-term investment. Hindi pa ito para sa mga gusto ng mabilisang pera. Ayan, pero ang kagandahan dito ay wala naman tayong inilalabas na puhunan. Wala po tayong pinapadalang pera, wala po tayong binabayarang gas fee. Ang tanging puhunan lamang natin dito ay ang oras at ang consistency sa pag-claim araw-araw. Ayan yung sinasabi ko pong hindi pa listed si Pi sa mga major exchanges. Yan ay katulad po ni Binance at saka Coinbase. Pero listed na po siya sa mga maliliit na exchanges katulad po ni OKX at saka Gate.io. At nasabi kong wala pang aktual na kita rito kasi yung presyo sa mga maliliit na exchanges katulad ni OKX at saka Gate.io ay maraming nagsasabing eksperto na hindi po yan yung tunay na presyo. Magkakaroon lamang siya ng tunay na presyo kapag nalista na itong si Picoin sa mga malalaking exchanges dahil po sa liquidity. Yan, kulang po talaga ang liquidity. Kapag meron talagang kapag sapat na po talaga yung liquidity ay dyan po natin masasabi na yan na talaga ang tunay na presyo. Kaya yan, bilang panghuli ay ang masasabi ko naman tungkol dito ay para sa akin ang participation po ni Pi Network sa Consensus 2025 ay isa po itong milestone. Hindi lahat ng crypto projects ay naaabot ang ganitong level ng exposure at respeto sa industriya. Pero kailangan pa rin nating tandaan na ang value po ng crypto ay hindi lang sa technology, kundi sa adoption. Hindi sapat na maganda po ang plano. Kailangan maraming gumagamit, may real world use case, at eventually may value sa market. Ang Pi Network ay parang estudyante na matalino, masipag at saka promising, pero hindi pumapasa sa board exam. Kaya habang hindi pa ito pumapasok sa mga aktual na exchanges or malalaking exchanges, maghintay tayo, pero wag puro hype ang asahan. At ayan, kung isa ka po sa mga Pi miners dito sa Pinas, ipagpatuloy mo lang ang pagmina, pero huwag mong kalimutang mag-research at maging responsable sa paggamit ng crypto. At ayan po, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.